So nakita po natin mga kapatid, mga kaibigan, ang kailangan unang gawin ng tao ay aminin na siya ay makasalanan at mapapahamak. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ang nangangailangan ng manggagamot ay yung may sakit. At kung isang tao hindi aamin na siya ay masakit, hindi siya lalapit sa manggagamot. At nais kong sabihin sa iyo, ang Biblia na mismo ang nagsabi, lahat tayo ay may sakit at ang sakit na yun ay kasalanan at ang tanging lunas doon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ikalawang punto po, ang Diyos ay nagsugo ng tagapagligtas. Ang sabi po ng 1 John chapter 4 verse 14, yung pong ating binasa, the Father sent the Son into the world o to be the Savior of the world. May isinugo ang Ama, pinadala ng Ama ang tagapagligtas upang iligtas ang sanlibutan. Ang sabi nga ng John chapter 3 verse 17, that the world might be saved through Him, sa pamamagitan niya maligtas. At ang sabi po dyan, the Father sent. So, ibig sabihin, yung pong kaligtasan, salvation, the Savior, na ang daladala ng Savior is salvation, galing sa Diyos. Ibig sabihin, ang kaligtasan, mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi manggagaling sa atin. Hindi manggagaling, hindi ako, hindi sa akin manggagaling ang kaligtasan. Hindi ako ang tagapagligtas ng sarili ko. Merong tagapagligtas na sinugo ang Ama. Ibig sabihin po niyan, ang kaligtasan ay hindi magbubuhat sa ating sarili. Ito'y magmumula sa labas sa atin. Salvation originates from God. It does not originate from man, not from us. Ang kaligtasan ay galing sa Diyos. Ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. Ang sabi ng Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ito daw nakapagliligtas na ito. Ito daw kaligtasan to was given to man. So it is not produced by man. Taliwas sa karaniwan kaisipan ang kaligtasan ako ang gagawa sa ating manggagaling. No. This salvation, this Savior was given by God to man. So, ang punto ho natin doon sa punto ho na yun is, it's only by and through Jesus Christ, who was sent by God, is salvation made possible. Made possible ang salvation only through the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Dahil wala nang ibang kaligtasan na sinugo ang Panginoon o binigay ang Panginoon para sa mga tao. It means to say salvation is not from Ten Commandments. Tama, ang Ten Commandments binigay ng Panginoon, pero hindi niya binigay ang Ten Commandments para magligtas. Nowhere in the Bible that you can see na ang salita na ang 10 utos ay makapagliligtas. No. Actually, ang sabi pa nga ni Apostle Paul said in Galatians chapter 2, verse number 29, ang sabi niya, I do not prostrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Wow! Kung ang kaligtasan po pala ay manggagaling sa kautusan, ang sabi ng salita ng Diyos, bali wala yung pagkamatay ni Kristo sa krus. So, to say na merong ibang kaligtasan, to say na merong ibang means ng kaligtasan liban sa kamatayan ni Kristo sa krus, o liban sa sinugo ng Ama, which is our Lord Jesus Christ, winawalang bahala natin ang kamatayan ni Kristo sa krus. Oo, winawalang halaga po natin. Religion is not given by God to save. You cannot find that in the Bible. Meron lang tayo isang makikita sa Biblia na binigay ng Diyos, sinugo ng Diyos para maligtas, and that is our Lord Jesus Christ. And the challenge on that point is, ating kilalanin. Kanina, kilalanin natin yung sarili natin bilang makasalanan na mapapahamak. Ngayon naman, kilalanin natin yung sinugo ng Panginoon, na ang tagapagligtas ay hindi, with all due respect, hindi si Maria ang tagapagligtas. Hindi ang Papa ang tagapagligtas. Hindi ang pastor ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And lastly, pangatlong punto, ang kaligtasan, ang gagawa ng kaligtasan ay walang iba kundi ang tagapagligtas. Sabi ng John 3 verse 17, through Him might be saved. The world through Him might be saved. Sa Kanya, na sinugo ng Ama, sa pamamagitan niya, maliligtas ang sanlibutan. So, ang kaligtasan ay manggagaling doon sa tagapagligtas. Ang kaligtasan, ang gagawa ng kaligtasan ay Siya
Siyang sinugo ng Ama. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, Juan 14:6, pamilyar na pamilyar ng marami, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So what is the means? What is the way? How can we approach or reach the Father? Ang sabi ni Jesus Christ, no man can come to God except by me. Through Him. Sino ba siya? Ano ba ang kanyang ginawa? Ang ginawa niya ho sa krus ng Kalbaryo ay binayaran ang ating mga kasalanan. Ang sabi ng Isaiah 53, verse 5 and 6. Isaiah 53, verse 5 and 6. Ang sabi po ng salita ng Panginoon na ito, but He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Bakit daw po nasugatan si Kristo doon sa krus? Bakit daw po siya napahirapan? Bakit siya namatay doon sa krus? Dahil doon sa ating mga ginawang kasalanan. Yung pinagbayaran niya sa krus ay hindi yung kasalanan niya, kundi yung kasalanan ko, yung kasalanan natin. Ang sabi ng verse 6, all we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord laid upon him the iniquity of us all. Ang ginawa ng Diyos, this is called the doctrine of substitutionary death. Ang ginawa ng Diyos, yung kasalanan natin inilagay kay Kristo, at nung nilagay kay Kristo, siya ang namatay sa krus in our place. It should be us. Dapat tayo ang parurusahan dahil tayo ang lumabag sa utos ng Panginoon. Pero sa biyaya ng Diyos, sinugo niya si Jesus at siya yung tumanggap ng parusa in our place. Yun po yung kanyang ginawa. At wala nang ibang kaligtasan. And to make a point, I would like to make an analogy. Halimbawa, sumakit ang ulo mo at lumapit ka sa doktor. Sabi ng doktor, meron kang dalawang options. Number 1, ooperahan kita sa utak. Mahirap yon, magastos yon, delikado yon. Tanong kang, Doc, ano yung pangalawang option? Number 2 option, uminom ka ng Biogesic. Which of the two will you choose? Magpa-opera sa utak o mag-Biogesic? I believe you will choose uminom ka na ng Biogesic. Mas mura. Mas safe. Tama? Ngayon, pipiliin mo lang yung option na magpapa-opera ka kung wala nang ibang paraan. The same is true with God. Isinugo niya si Kristo, namatay si Jesus, nahirapan siya, nabugbog, nasugatan, winalanggalang, binastos, dinuraan. Pero bakit yun ginawa ng Panginoon? I'd like to tell you, because there's no other way. Kung kaya pala magpapakabait lang tayo, pupunta na tayo sa langit, maliligtas na tayo, then hindi na dapat namatay si Kristo sa krus. Kung kaya pala, nasusundin mo lang yung 10 utos, na madalang pa ang nakakakabisado, pero kung susundin mo lang yung 10 utos, ligtas ka na. Then, hindi na sana namatay si Kristo sa krus. Kung aanib ka lang para ng relihiyon, ligtas ka na, then hindi na sana dapat si Kristo sa krus. But that's not it. Kung magsisimba ka lang pala linggo-linggo, ligtas ka na din, hindi na dapat namatay si Kristo sa krus, magsimba na lang tayo, huwag na linggo-linggo, araw-araw pa. Pero bakit ginawa ng Diyos? Bakit pinlano ng Diyos? Bakit pinorpos ng Diyos na mamatay si Kristo sa krus? I'd like to submit to you, there's no other way. And the challenge is, sumampalataya tayo dun sa sinugo. Sumampalataya tayo sa ginawa niya. Sumampalataya tayo sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Because there is no other way. Ang tao ay makasalanan ng mapapahamak. Merong sinugo ang Diyos para magligtas. Yung tagapagligtas ang magliligtas sa akin at sa iyo. At ang sabi ng salita ng Diyos, Juan 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Ayaw mong mapahamak. You don't want to perish. You want everlasting life with the Father in heaven. Meron lang isang paraan. Meron lang isang sinugo ang Diyos. Ang mission niya ay magligtas at ginawa niya sa krus. At bago siya mamatay sa krus, He accomplished that mission. He said, it is finished. Hindi bitin ang ginawa ni Jesus. Hindi kulang ang ginawa ni Jesus. Hindi ko dadagdagan. Hindi mo dadagdagan. Siya lang ang gumawa. At ang kailangan mo ay sampalatayanan. Magandang hapon po. Tayo po ay manalangin.
Panginoon namin Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Sa kabila ng aming pagiging makasalanan, minahal mo kami at sinugo yung bugtong na anak upang mamatay sa krus para po sa amin. Ikaw po nawang patuloy na kumilos at pakita mong marilag at dakila at maliwanag ang ebanghelyo ng iyong bugtong na anak. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.